Mas paigtingin pa ng pamahalaan ang mga hakbang para mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Ito ang tiniyak na Malacanang kasunod ng resulta ng isang pag-aaral kung saan bumaba ang bilang ng mga Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Yes, Kenneth. Angelique, dama na ng mga Pilipino ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan matapos lumabas sa isang survey na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong kinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Sa tugon ng mass survey ng Okta Research nitong Abril, 42% o 11.1 million ng mga Pilipino ang kinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Mas mababa yan kumpara sa 50% o katumbas ng 13.2 million na pamilya noong November 2024. Lumabas din sa survey, Angelique, na 35% o 9.2 million ang mga Pilipinong kinukonsidera ang kanilang sarili na food poor o kapos sa pagkain. Malaki ang ibinaba niyan kumpara sa 49% o 12.9 million families noong November 2025. Bumaba rin sa 13% mula sa 16% ang self-rated hunger o bilang ng mga kababayan nating nagugutom. Ikinatuwa yan ng Malacanang, pero wala raw lugar ang pagiging kumpiyansa at sa halip, mas paiigtingin pa ang mga hakbang para mapanatili ang momentum na ito at patuloy na mapababa ang antas ng kahirapan sa Pilipinas. Ibig sabihin, nararamdaman na rin po ng mga taong target po ng mga programa ng Pangulo patungkol po dito sa kagutuman. Nararamdaman naman po nila ang pag-angat, ang improvement. At sisikapin po ng ating Pangulo at ng administrasyon na lalo pang mapalawig ang mga programang ito para po mas lalo maiangat ang buhay po ng ating mga kababayan. Nakikita naman, Angelique, ng palasyo ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa 5.4% itong unang quarter ng taon bilang patunay na nagbubunga ang pagsisikap ng pamahalaan. Gayunman, tuloy pa rin daw ang trabaho. Lalong pagbutihan ang trabaho, lalong maging concern sa mga pangangailangan ng taong bayan. At yan na muna ang latest mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Angelique.